Sa panahon ng TikTok, short videos at sunod-sunod na impormasyong dumadaan sa social media, paano nga ba natin malalaman kung alin ang totoo at alin ang disinformation? Dinayo ng grupong Team Pinas ang Far Eastern University sa Maynila. Ang kanilang misyon, labanan ng fake news at imulat ang kamalayan ng kabataan sa mahalagang isyung kinahaharap ng bansa, tulad ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinawag nila itong Genzennial Tour, isang kampanya para sa katotohanan. Pero higit sa pagtalakay sa mga issue, binigyang diin din ng Team Pinas ang mahalagang papel ng kabataan sa paghubog ng opinyon ng publiko. Ayon sa core member ng grupo na si Attorney Dino De Leon, may mga pagkakaiba man sa politika, dapat magkaisa ang mga Pilipino tungo sa magandang kinabukasan. Tayo mga Gen Z and Millennials will be the most potent force 2028 and beyond. Ibig sabihin tayo na magkocontrol ng bansang ito. Hindi na tayo dapat magpaloko sa kanila. Kailangan natin ng pagbabago. It's all about reclaiming our future. At sa isang henerasyong malakas ang presensya online, binigyan diin ng grupo ang papel ng social media sa paghubog ng pananaw ng mga kabataan. Nagbabala rin ang grupo sa paglaganap ng maling impormasyon sa social media at sa masamang epekto nito sa lipunan. Paalala ng Team Pinas sa mga estudyante, suriing mabuti ang impormasyong nababasa o napapanood bago ito paniwalaan at i-share. Pero time out muna sa seryosong usapan. Sa pamamagitan ng P-pop-style light stick voting, inalam ng grupo ang pulso ng mga estudyante sa iba't ibang issue. Patunay na may opinyon, may boses at paninindigan ang kabataang Pinoy. Isang paalala na sa likod ng mga hashtag, post at viral videos, may isang henerasyong may sariling pananaw at may papel sa kung saan patungo ang bansa. At hindi raw dito nagtatapos ang pag-uusap. Inaasahang dadalhin ng Team Pinas ang Genzennial Tour sa iba pang mga pamantasan sa buong bansa sa mga susunod na linggo. Floyd Brenz para sa Bayan.